Sige, maigsoon atong ipadayon ang paghisgot o pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa ato ang programang The Sovereign Grace Hour. Now, doon na tay katong atong topic maigsoon nga pipila na ka mga buntag guys gutta dinhi sa 1 Kings 17. May tungod din topic nga the widow's son. Ang anak ng lalaki sa biyudang babae o ang atong timan yan na is truth out of the death of the widow's son. Maigsoon, ipadayon na ito na ugma. Karon na atay pinasahi nga minsahi ato ning pagauluhan din sa Book of Amos Chapter 5, uluhan na to niya itong topic maigsoon is an evil time. Dautan nga kapanahunan. Amos Kapitulo 5, so katong atong topic, Pastor, about the widow's son. Ato to i-continue, yes. Ipadayon na ito tugma. O niya, isgutan na ako makadali maigsoon. Kining maong topic na to, no? An evil time. Amos 5, Kapitulo 5, versikulo 13, ngadto sa versikulo 15. Sa inyong Bibles, kung na mo yung mga Biblia, diha sa inyohang nahimutangan karon, daang tugon, no? Chapter 5 and then verse 13. Mo niya itong mabasa, nga pamulong dinhi. Therefore, the prudent shall keep silence in that time, for it is an evil time. Verse 14, seek good and not evil, that you may live. And so the Lord, the God of hosts, shall be with you as you have spoken. Verse 15, hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Ang Ginoo panalangin unta nining iyang mga pulong. Nining ihatag na ko maigsoon kining 3 questions. So na unsa may gisulti sa mong teksto? Kaduha, unsa may gitudlo sa maong teksto o ikatulo unsa may gisugyot sa maong teksto. What does the text declare? First point ato maigsoon. Una, it declares that there are prudent people. Gisulti din maigsoon nga naaday mga taong maalamon according to verse 13. Ingon dinhi busa ang masinabuton magpakahilom lamang ni anang panahona kay kana maong panahon nga dautan. Isgutan ako maigsoon una kining mao nga kamatuoran nga duna day mga taong prudent or mga maalamon. Unsa ning mga tawo nga maalamon sa atong nahibuluan maigsoon una, these people are reserved, cautious, teachable, foresighted, spiritually knowledgeable, and silent. Pinatog reserve maigsoon, let us see sa giingon dinhi sa Book of Proverbs chapter 12 and then verse 23. Proverbio kapitulo 12 unya dinhi sa bersikulo 23. Mo sa giingon dinhi ni Solomon mahitungod nining mga tawo nga prudent. 12:23 sa Proverbio nagkanayon. A prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth foolishness. Ang maalamon kuno nga tawo maigsoon nagatipig siya kahibalo. So nagareserve siya sa manining panahon na karon. Sa wala pa ni mudangat ning pag-lockdown or kining community quarantine, ang mga taong maalamon nagapangandam na. No? Kung i-announce sa water district nga sunod si man na walay
tubig, di muagas ang gripo, so mangandam na daan. Mga iso na nai-reserba, mga taong maalamon nag-reserve o kahibalo. Ikaduha maigsoon ang mga tao nga prudent to cautious. Chapter 14 and then verse 15. Matud pa din the simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Ang taong maalamon maigsoon nagalantaw siya pag-ayo sa iyang paglaktan, mabinantayon siya. Another one, ang prudent nga tao, maigsoon, katudluan siya, teachable, no? Magapatudlo siya. Sa versikulo 5, kapitulo 15 sa Proverbio, Proverbs chapter 15, and then verse 5. Basa na to din nga kanayon. A fool, 15, and then verse 5. A fool despiseth his father's instruction. Yun na ang taong buang-buang, nagatamay sa panambagon singaman. But he that regardeth reproof is prudent. Siya nga nagapaminaw sa mga pagbadlong maalamon. Now, usap pa maisod, actually daghan ka ining makita na tuon sa ang usa ka tawo nga maalamon, prudent, no? Usa niya na pagyod is silent siya. Sa atong gibasa maisod sa atong main text this morning, Amos chapter 5 and then verse 13. Kung sa inyo din ni Prophet ang Amos, therefore the prudent shall keep silence in the time, for it is an evil time. Ang masinabuton ang taong malamon, magpakahilom lamang niya ng panahon na, kay kana mauang panahon nga dautan. Now, unang kamatuoran, o say unang gitudlo o deklarar sa maong teksto, first, it declares that there are prudent people. Secondly, maigsoon, it declares that there is an evil time. Gisulti sa maong teksto nga, dunay usa ka panahon nga dautan. It is an evil time. Nga pangutana, kanusa ba mahitabo nga ang usa ka panahon, dautan nga panahon? Kaya gideklarar din ni Amos na there is an evil time. Oh, maigsoon, it is an evil time when there is calamity. Usa ka dautan nga panahon kung moabot ang mga kalamidad. There is a pulong sa Ginoo maigsoon. Try to see in the book of Leviticus. But before that, you remember, nining nangaging mga buntag, guys, guta, sa 1 Kings chapter 17, nga ang sugo sa Ginoo sa kang Elijah, ngadto sa kang haring Ahab, mao nga ipahibalo sa hari o sa Israel, nga sulod sa tulo ka tuig og tunga walay mahitabo nga ulan, dunay drought nga mahitabo diha sa ilang nasod. And it was an evil time. Panahon katuhigala nga dautan, nga naman ang Dios nagapadalag kalamidad. Tanawan yung maigsoon kana sa 1 Kings 17 na i-record in his book of Leviticus chapter 26. Let us see Leviticus kapitulo 26. Unya din sa versikulo 25. Leviticus chapter 26 and then verse 25. Matod pa din sa pulong sa Ginoo. God said, and I will bring a sword upon you. Gisulti kini sa iyang katauhan, no? Sa unang panahon, sa panahon ni Moses, matod pa sa Dios, sa Israel, and I will bring a sword upon you that shall avenge the quarrel of my covenant. And when you are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you, and you shall be delivered into the hand of the enemy. Unsay anong gasulti ang Dios ani nga to sa Israel tungod sa ilahang kasalanan? Kining nahitabo ron maigsoon sa kalibutan karong nga panahon.
kining COVID-19 nahimong pandemic. Asa na pandemic, Pastor? Yung pasuban ka na kung pandamay. Ngano daw, kinadamay. Di lang ang ubang nasod apil ta maigsoon, nining maunga klaseng virus, COVID-19. Now, diri, ato nang tanawon ang hand of God, ang kamot sa Dios nga naghimo nining tanan dito sa Israel kaniadto. Sa atong gibasa again, 26 of Leviticus, then verse 25, matulpan ni, o pagdadadon ko, o pagdadan ko kamog espada, nga magapanimalos sa paglalis sa akong tugon, o pagatigomon kamo sa inyong mga lungsod, o ako magkapadala o kamatay sa taliwala ninyo. Og igatugyan kamo sa kamot sa kaaway. Mga igsoon, kining hitabo ron nga pertinang daghan ng mga nangamatay. Worldwide. O kung di pag yun madali, musamot pag yun na maigsoon. Kining tanan, kung atong tanawon, it is an evil time. Gumikan kay nagakahitabo kining kamatay. Asa na gikan? Gikan ka na sa Ginoo. Ngano man daw, kana gumikan kay nalimot na sila sa Ginoo ang mga Israelites natong panahon na, o susama sa atong kapanahunan karon. Ang tao mahinumdum lang sa Ginoo kung muabot kining maong mga kalamidad. Og mao ni ang time maigsoon nga dapat ako ug ikaw mamalandong nini kay dili kini mahitabo kung wala kini gipadala sa Ginoo. It is an evil time. Panahon karon nga daotan. Another text maigsoon gawas sa Leviticus 26 verse 25. There is a Numbers chapter 14. Numeros chapter 14 and then verse 12. Matod pa din sa pulo sa Ginoo. Numeros 14 unya versikulo 12. God said, I will smite them with the pestilence and disinherit them, and will make of thee a greater nation and mightier than they. Pagadagmalan ko sila, pinaagis kamatay, mo ni maigsoon again. No? Gibalik-balik kini sa pulong sa Ginoo, sa Dios mismo, ang Ginoo mismo ay namulungan ni, aron nga ang tao mamalandong siya. It is an evil time. So there is a time which is called evil. So kano sa mahitabo nga ang usa ka panahon daotan, it is an evil time when there is calamity. Kung doon ay mga kalamidad sa makaron. Ikaduha mo igsoon. It is an evil time when people are living in sin. Usa ka daotan nga panahon sa kinabuhi sa usa ka tawo kung siya nagkinabuhi diha sa kasalanan. Let's go back to Amos chapter 4, or rather chapter 5 sa atong text maigsoon. Amos kapitulo 5, unya dirita sa verse 12. Matod pa din sa Ginoo, for I know your manifold transgressions and your mighty sins. They afflict the just, they take a bribe, and they turn aside the poor in the gate from their right. Usa ingon sa Ginoo ngadto sa Israel kaniadto, kay ako nahibalo sa pagkadaghan nga ilabihan sa inyong mga kalapasan o pagkadagko gayud sa inyong mga sala. Kita na to rin maigsoon, usa ka panahon, usa ka daotan nga panahon, kung ang katawhan magkinabuhi na diha sa pagpakasala. Ang kakuyawan ron sa mga tao may isang kining maong virus, kining COVID-19. Pero napay usa higala kabutang na emphasize nato na this week. Ang usa ka makalilisang kining kamatayon espiritual. Kining sa COVID-19 may igsoon kamatayon physical ang dalhon ini.
Sa atong libron, daghan na, linibo na ang mga nangamatay. Apan dunay grabing kuyaw nga kamatayon, kamatayon nga espiritual o kana gumikan sa sala. Matod pa ni Paul sa 2 Timothy chapter 3, from verse 1 down to verse 5. Usa giingon Apostol Pablo dinhi. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa versikulo 5. Matod pa niya, apan sabta kini nga unya sa kaulahi ay mga adlaw managpangabot ang panahon nga malisod. Kaya ang mga tao unya magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon, self-lovers, mga hinapi, meaning una-una maigsun ang naa sa kasing-kasing una puros lang yun pangwarta. May dautan diya sa pagpangitag panginabuyan. Pero kung ang tao maigsunwa na gani panahon sa Ginoo, kay tuara sa kabisin niya sa iyang panarbaho, sa iyang negosyo, pagpangitag kwarta, wa na'y panahon para sa Ginoo, then it is an evil time in his life. Kaya mga tao unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugero, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos noon, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos unta inoon, nga nagabaton sa dagway sa tinuhan, reliyoso, apan nagapanghimakak sa gahom niini. Likay kining maong mga tauhan. So it is an evil time when people are living in sin. Iyon ana ba itong pagkinabuhi karon higala? Tingalig na atay gitaguan ng kasalanan. Then it's an evil time for us. Ikatulo, maigsoon, it is an evil time when people are embracing false doctrines. 2 Timothy chapter 4, sa dito sa bilangguan si Pablo maigsoon, unsay giingon niya kang Timoteo. Matod pa niya sa verse 1, sa atubangan sa Dios, kaduhang Timoteo 4, 1-4. He said, sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga mawang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay, og pinagi sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian, ako magatugon kanimo niini. Iwali ang pulong, may kahigayunan ka wala. Magmadasigon kanini, himo ang pagpamadlong, ang pagsaway ug ang pagpanambag diya sa tumang pagkamapaylubon o sa pagpanudlo. Kay nagasingabot ang panahon. Muni panahon na maigsoon nga ang mga tao magdumili sa pagpaminaw sa insaktong pagtulunan, right doctrine, sound doctrine. Hinunua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaalirong og mga magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang mga nanagkatul nga mga dalunggan. Og ang ilang mga dalunggan ilingiw nila gikan sa kamatuoran og ipaabong ngadto sa tinumutumo nga mga sugilanon. It's an evil time when people are embracing false doctrine. Ikatulo, ikaapat, maigsoon, it is an evil time when people become false accusers. Daniel chapter 6, verse 6-7. Si Daniel maigsoon gilabay dito sa lungib sa mga leon tungod sa mga taong nasina kaniya. Giakusaran si Daniel sa mga butang wa niya buhata. Mga false accusers. So kung kita nagkinabuhi karon diha sa nagapang-accuse kita falsely, then we are living in an evil time sa atong kinabuhi. Ikalima, maigsoon, it is an evil time. Usa kadautan nga panahon when people are forsaking God and His words. Usa kadautan nga panahon o nang tawhan nagabiya sa Dios ug wala na magpatalingog sa iyang mga pulong. Unsay giingon ni Prophet Jeremiah
Ang Diyos mismo nagasulti nini in the book of Jeremiah chapter 17 and then verse 5, matod pa sa Ginoo dinhi, thus says the Lord, cursed be the man that trusteth in man and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Matod pa sa Dios, tinunglo ang taong magsalig sa tao, og naghimo sa iyang bukton nga iyang kusog, og kansang kasing-kasing naggabiya sa Ginoo. It's an evil time when people are forsaking God and His words. Mga igsoon, mao kanang gideklarar sa pulong sa Ginoo. Now, let's come to our second question. What does the text teach? Unsa may gitudlo ganya gideklarar karon unsa may gitudlo nining maong nga teksto? Ang gitudlo sa maong teksto maigsoon, una, gitudlo niini nga in evil times one must remain silent. Amos chapter 5 again sa atong teksto. Amos 5 kapitulo 5 versikulo 13, matod pa din, therefore the prudent, ang mga taong maalamon, shall keep silence in the time, for it is an evil time. Ang mga maalamon nga mga tao, maghilom sila, mamalandong sila, kay mao karon ang panahon nga ang kamot sa Dios maigsuon nagatandog sa atong kapanahonan. Sanglit ang mga tao, wala na ipagtagad sa Ginoo. It is just like in the time of Jonah, sa panahon ni Jonah maigsoon, sa panahon usab ni Noah, nga ang mga tao wala ipagpanumbaling sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo. It's an evil time. Sa dihang ang tao mubiya sa Ginoo, and it's dining nga panahon na gatudlo kini. Nga nining mga panahon na karon, mamalandong kita, maghilom kita. It is a time wherein one must ponder. Salmo 73, verse 1 down to verse 18. Mamalandong kita. Katapusang punto maigsoon. What does the text suggest? Unsa may gisugyot sa maong teksto. Matod pa sa atong teksto, versikulo 14, maigsoon, it suggests that one must seek good and not evil. Seek good, verse 14, and not evil, that ye may live. And so the Lord, the God of hosts, shall be with you as you have spoken. Pangitaan ninyo ang maayo, og dili ang daotan. Imbis kay maghilom o mamalandong, nabisi na hinuon ang mga tao. Yes, wala tukod manggawa sa ilang mga panimalay. Pero nabisi ta dito sa tuong Facebook, pananaw sa kinabuhi sa ubang tao. Nagapanghilabot ang uban nang giaway na, ang uban nagakainit na ang ulo. No, it should not be like that. Kinahanglan dapat ang tao mamalandong siya. Kinahanglan pangitaon niya ang maayo mo na ingod din sa versikulo 14, pangitaan ninyo ang maayo. Sa unsang butang nga higala kita makaplag sa mga butang maayo? Number 1, ang pagpangita nato sa mga butang espiritual, pinaagi din sa ato ang Bible study. So higala kung panalitan ikaw, karon ka pa makapaminaw ning ato ang programa, ipadayon ang imong pagpatalinghog nining atong matag kaadlawon nga tulumanon. Ang blessings magsugod maigsoon tanan sa dihang antaw mo ila sa iyang pagkamakasala ug mangayo siya panabang sa Ginoo, magpangita siya sa pulong sa Dios. Kini atong gibasa. Matod pa dinhi sa versikulo 15, hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Pangitaan ninyo ang maayo ug dili ang dautan.
Mo submit kita maigason sa instructions sa mga nanagdumala kanato sa ato ang mga barangay, sa ato ang mga kasyudaran o sa atong kinatibukan nga nasod. Dumtan taang dautan. Mato para sa versikulo kung si dumti ang dautan o higugmaa ang maayo o ipahamutang sa kaligon ang hustisya diha sa ganghaan. Basin na lamang si Jehovah ang Diyos sa mga panon maluoy kanimog, maluoy kanato ayuhon ang atong nasod. Kumusta man higala imong spiritual condition karon? Tinig na atadas kinabuhi sa pagpakasala. Tingalig karon na nakapamalandong sa pulong sa Ginoo kay naka-lockdown ta sa atong mga panimalay gumikan ning COVID. Higala dili ni siya sulagma ngaon nakapaminaw kaniya itong programa, dunay mensahe ang Ginoo kanimo niini. Una sa tanan kung wa pa ka masay, wa pa ka makasatig kaluwasan, kapasayloan sa imong mga sala, pangayo pasaylo diha sa Ginoo. Hangyo siya nga ikaw iyang kaluyan. Hinulsuli mo mga kalapasan and trust Christ as your Lord and personal Savior. Handurog mo sa samang takna o sa samang istasyon, inyong higala sa kahanginan, Andres Atop Jr. Manamilit, magayon na Diyos, magkapanalangin, kanatong tanan.